Hindi ka nakatulog na mabuti kagabi, no? Pagbubukas ni Joseph ng usapan. Panay ang billing mo eh. Hindi, no? Pagsisinungaling niya. Saka ano ba sa'yo kung hindi man ako makatulog ng maayos? Matari na sabi ni Erica. Importante ang tulog. Kailangan mo nun para may lakas kang harapin ang mga darating na araw. At para patunayan ang sinabi nito, dumukwang pa ito at marahang pinaraanan ng hintuturo ang ilalim ng kanyang mga mata. And stop denying it. Hayang ebidensya oh. Nangingitim ang palibot ng mga mata mo, bunga ng pagliligalig mo kagabi. Naiinis na pinalis niya ang kamay nito dahil sa magkahalong hiya, dulot ng pagpuna nito at paghaplos sa mukha niya. Hindi nakatulong na nakatingin pa ito ng mataman sa kanya. Malapit na ba tayo? Patungo sila sa bahay ng tita Clara niya. Dalangin niya sana na may balita ito tungkol sa daddy niya. At sana kapag nagkita sila ng daddy niya ay kalmado na ito at magkaroon sila ng panahon para mag-usap at magkaayos na sila bago pa man sila bumalik sa Amerika. Sa ngayon kailangan niyang pagtiisan ang presensya ni Seth. O mas tamang sabihin, ang nakalilitong damdaming binubuhay nito sa kanya. Nandito na tayo, sabi nito. Kumatok sila roon at mismong ang tita Clara pa niya ang nagbukas ng gate. Diyos ko, ang bata ka. Masyado mo akong pinag-aalala. Ano bang nangyari sa iyo? Niyakap siya nito ng mahigpit. Erica? Tita, bakit ngayon ka lang? I'm sorry kung masyado kayo nag-alala, tita. Sa loob na lang po ako magpapaliwanag. May, sa sobrang tuwa ko, dito na ako nag-usisa. Pasok, pasok. May kasama ka pala, iha. Pasok ka, iho. Beth, pakikuha sila ng maiinom. Ano bang nangyari? Nagkaroon ba ng problema kaya hindi kita nakita ng makalawas sa airport? Hindi ka man lang tumawag sa akin para malaman ko kung ano nangyari sa'yo. Tumingin siya kay Joseph. Pasensya na po talaga sa nangyari, tita. Bigla kasing nagbago ang plano ko nang may malaman ako tungkol sa kinaroroonan ni Dad. Naisip kong dumiretso roon pagdating ko rito. Pero sad to say, wala siya roon. Pagsisinungaling niya. Hindi ko na malaman kung ano bang nangyayari dyan kay Kuya Ronnie. May bahid ng galit na sabi ng tita niya. Ni hindi man lang iniisip ang mararamdaman mo, nakaisa-isang anak niya. Hindi kaya may kinalaman doon ng magaling niyang asawa? Wala na po akong pakialam kung meron man o wala. Ang gusto ko lang po ngayon, makita si Daddy at masigurong ligtas siya. Sino nga pala itong kasama mo, Erica? Tita, siya po si Joseph. Siya po ang tumutulong sa akin. Joseph, ang tita Clara ko. Nice to meet you, ma'am. It's nice to meet you too, iho. Maupo ka uli. Mukha namang wala akong dapat ipag-alala. Sumama pa pala rito sa Pilipinas ang nobyo mo. Tita, hindi. Nagkakamali po kay ma'am. Wala po kami relasyon. Magkaibigan lang po kami at tinutulungan ko lang siyang mahanap ang daddy niya. Diba, Erica? Bakit ka naman nagsisintir? Ayaw mo nun? Sinabi na agad niya sa tita mo na hindi kayo magnobyo. Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Hindi niya pinansin yun. At kailan pa tayo naging friends? Ngali-ngaling isumbat niya kay Joseph. Ito, magiging kaibigan niya? No way! Boyfriend, gusto mo? Sabad ng antremedidang bahagi ng isip niya. Kaya nga po, gusto rin naming ipalam sa inyo na nagbago rin ang plano ni Erica na dito magstay sa inyo habang nasa Pilipinas siya. I can assure you, ma'am, I'll take care of your niece, kaya ipanatag niyo ang loob niyo. Bakit ikaw nagdedesisyon para sa akin? Wala tayong pinag-usapan tungkol sa kung saan ako tutuloy habang nandito ako sa Pilipinas. Wala nga, but it's common sense na dahil ako ang mas nakakaalam sa ganitong sitwasyon, tama lang na ako magsabi kung ano makabubuting gawin mo. Pangangatwiran ni Joseph. Pagkatapos mamanduhan siya ng lalaking ito na ni hindi niya kaano-ano. Ang mas nakakainis pa, hindi siya manalo-nalo sa pakikipag-argumento rito. Sa una, nakikipagtalo siya pero sa huli, sumusuko rin siya. Gamit ng ano? Ang ganda mo? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Ngaling-ngaling sa bunutan niya ang sarili sa halo-halong damdaming nagpapagulo sa kanya. Nagulat siya nang bigla na lamang may sumaklit sa baywang niya. Kasunod nun, natagpuan niyang sarili na nakasandal sa pader. Halos kasabay nun ay pumailan lang ang putok ng isang armas. Nadigas siya sa takot. Nabawasan lang yun ang ikulong siya ni Joseph sa mga bisig nito. Sa kung anong dahilan, nagdulot ng security sa kanya ang pagkakakulong sa mga bisig nito. Erica, no worries. I'm here to protect you. Nandito na tayo. Ha? Nagpalinga-linga siya. Nasaan na tayo?
Sa bahay ng isang kasamahan ko, bumaba ka na dyan. At bakit tayo nandito? Base sa nakikita niya sa paligid, nasa isang exclusive subdivision sila. Naguguluhan pa rin siya. Gusto mo bang buhatin na lang kita? I'm sorry about what happened. Hindi ako dapat nagpapakampante. Muntik ka nang mapahamak. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan ah. Dapat nga magpasalamat pa ako dahil iniligtas mo na naman ako. And no, hindi mo ko kailangang buhatin uli. Inaasahan ko kasi na magagalit ka na naman sa akin dahil nakikialam ako. Pagkatapos ng nangyari, sa tingin mo, dapat pa ako magalit? Sa ginagawa mo, inilalagay mo rin ang buhay mo sa panganib. Trabaho ko to. Napakurap siya nang bumukas ang pinto ng malaking bahay at iniluwanan ang isang magandang babae. Babae ang kaibigan mo? At dito mo pa ako naisip dalhin? Puno ng pagtataka ang mukha nito nang bumaling to sa kanya. Bago pa man makasagot, mabilis na nakalapit na sa kanilang babae. Well, hindi ka ang girlfriend niya. Anang malditang bahagi ng isip niya. Kanina ko pa kayo hinihintay. Naayos ko ng kwarto niyo. Nagluto rin ako ng special na dinner. Sana magustuhan niyo. Thanks for being a good hostess, Nick. But I'm afraid I can't indulge myself in your superb cooking tonight. Hindi ako makakasalo sa inyo sa hapunan. Kailangan ko kasing umalis agad. Iiwan mo ako rito? Sinik na muna ang bahala sa'yo. Don't worry, babalik din siya. Grabe, bigla na lang siyang lumayas. Saan siya pupunta? Bakit iniwan niya ako rito? May kailangan lang siguro siyang asikasuhin. Okay lang ba sa'yo? I mean, biglaan. Naku, okay lang. I understand perfectly. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Pasok na tayo. Inakay na siya nito, papasok sa kabahayan. Ang ganda ng bahay mo. Sabi niya sa kawalan ng masasabi. She should at least try to be civil to Nick. Hindi ako apektado no. Ayoko lang ng gulo. Ano ka mo? Nagtatakang wika ni Nick. Ha? Lihim siyang napakagatlabi dahil mukhang napalabas ang pangangatwiran niya sa sarili. Sana ay matapos na ang gulo sa buhay ko. Don't worry, Joseph will take care of everything. Yun pa, matulungin yun kaya makakasiguro kang tutulungan ka niya. Hanggang sa malutas yung problema mo. Nang marating nila ang komedor, ay lalo pa siyang namangha sa masaganang hapunan na nakahain sa formal dining table. Espesyal ang mga pagkain na kahain doon. May okasyon ba? Baka nakakistorbo ako. Para sa inyo yan. Minsan lang magdala ng bisita si Joseph dito, kaya gusto ko siyang i-welcome. Kahit babae? Ngali-ngaling itanong niya. Well, salamat. Kasama mo ba ang mga magulang mo rito? Hindi, nasa probinsyang nanay ko. Kami lang ng asawa ko nakatira dito. Asawa? Bulalas niya. Mag-asawa na ito at si Joseph? Lagot talaga lalaking yun. Lumarawan ang pagtataka sa mukha ni Nick. May problema ba, Erica? Wala. Good evening, everybody. Napatingin siya sa nagsalita. Isang lalaki ang kapapasok lang sa komedor. Lumapit to kay Nick at kinintala nito ng masuyong halik sa mga labi. Dumating na ba sina Joseph? Tanong ng bagong dating. Umalis din agad siya eh. May kailangan daw siyang gawin. Siya nga pala, Han. Si Erica. Siya yung tinutulungan ng kaibigan mo. Erica, si Yuri, mister ko. May himigan ng pagmamalaki sa tinig ni Nick. Nahiling niyang sana ay bumuka ang lupa at lamunin siya noon dahil sa matinding hiya na nadarama niya. Ayos ka lang ba sa kwarto mo? Ah, ikaw pala. Nakangiting sabi niya. Oo naman, masyado nga kayo nag-abala. Wala yun. Natutuwa nga ako dahil may bisita kami rito. At hindi lang basta bisita ha. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ang unang beses na nagdala si Joseph ng babae rito sa bahay. Alam mo kasi, matulungin talaga si Joseph. Pero parang iba ang trato niya sa'yo nang makita ko kayong dumating kanina. Tama ba ang kutob ko kanina? Na naisip mo na may relasyon kami ni Joseph? Hindi siya sumagot. I knew it! May dahilan ang naiinis sa tingin mo sa kanya kanina. But really, you don't have to be jealous of me or of any other girl from that matter. I'm not jealous. Sabi mo eh. Andiyan na pala siya. Napatingin siya sa gate. Kumabog ang dibdib niya nang makita niya si Joseph. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Balik tanong niya. Anong nangyari? Inalam ko lang ang kalagayan ng tita mo at ng pamilya niya. Wala kang dapat ipag-alala. Maayos ang kalagayan nila at may nagbabantay ng mga pulis sa bahay nila. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis sa mga nangyaring putukan doon. Siya nga pala, tinawagan ko na rin ang tita mo para i-reassure siya na walang nangyaring masama sa atin.
Alam mo, sa tingin ko, gusto ko talaga makuha ng kung sino mang humahabol sa'yo. Sa malas, kilala nila lahat ng taong konektado sa'yo. At iisa-isahin nila yon. Kaya nga hindi ako pumayag na sa tita mo ikaw tumuloy. Siya kasi ang unang taong pupuntahan nila. Ano, wala kang sasabihin? Wala kang balak makipag-argumento? Come on, inihanda ko ng sarili ko sa pagtatalak mo. Pagod ako kaya sa ibang araw na lang. Kung ganun, matulog ka na. Maaga pa tayo alis bukas. May nadama siyang pagtutol sa kanyang dibdib dahil sa marahang pagtataboy nito sa kanya. Pero tumalima pa rin siya. Hakbang na sana siya palayo nang tawagin siya nito. Nilingon niya ito. Bakit? I forgot to say goodnight. Lumapit ito sa kanya at pagkagilalas niya, yumuko ito at hinalikan siya sa pisngi. Natulala siya. Hindi pa sana siya aalis doon kung hindi ito tumawa. Inirapan niya ito bago tinalikuran. Anong gagawin mo kung sakaling wala pa rin sa Lucena ang daddy mo? Natigilan si Erica sa tanong na yon ni Joseph. Kanina pa siya tahimik sa biyahe nila patungo sa bayan ng kanyang ama, kung saan sila nanirahan bago nag-migrate sa Amerika. Nakausap niya ang tita Clara niya at wala na di umano itong maisip na lugar na maaaring puntahan ng daddy niya. Hindi ko pa alam. Umaasa akong may magandang balita akong daratnan sa Lucena. Kung wala, I honestly don't know what to do next. Huwag ka mag-alala. Ititimbre kay Aidan nung kaibigan niya sa immigration. Oras na lumabas ng bansa ang daddy mo. I know, pero umaasa pa rin ako na makikita ko siya sa Lucena. Knowing my father, kung nandito rin siya sa Pilipinas, siguradong hindi niya palalagpasin ang pagkakataong madalaw ang dating bahay namin doon. Sana nga naroon siya dahil masyado na kitang naabala. Kung sakaling hindi ko pa rin matuntun ng daddy ko, pwede bang hingin ko pa rin ang serbisyo mo? Nakahanda ako magbayad. At sino naman nagsabing magpapabayad ako? Bilang isang alagad ng batas, trabaho ko na tulungan ang sino mang nangangailangan. Willing naman akong tulungan ka hanggang sa masolve yung pagkawala ng ama mo. I love the adrenaline rush of solving cases. Salamat. Kahit na dahil lang pala dyan, kaya ka nagpapakasamaritano. Hindi lang din naman dahil doon. Bilang alagad ng batas, may tungkulin ako na dapat gampanan. Isang grupo ng masasamang tao lang ang posibleng nasa likod ng paghabol sa'yo. Yun nga lang, hindi pa natin alam kung anong gusto nila sa'yo at hinahabol ka nila. Pati na mga kamag-anak mo, minamatsyagan nila. Pagdating nila sa hasyenda na pagmamayari ng kaibigan ng kanyang ama, ay lumabas ang isang matandang babae mula sa ancestral house. Natigilan siya nang makilala ang pamilyar na mukha ng matanda. Aling Maming! Sigaw niya at mabilis na nilapitan ito. Ako po si Erica. Erica? Yung anak ni Ronnie? Bata ka, ang laki na ng pinagbago mo. Ang liit-liit mo lang nung huli kitang makita. Pero ngayon ang tangkad mo na at lalo kang gumanda. Hay nako, kayo talagang mag-ama. Ginulat niyo ako sa walang abisong pagdating dito. Nandito si Daddy? Nasaan ho siya? Kailangan ko ho siyang makausap. Abay, wala na siya rito. Isang araw lang siyang nanatili rito at umalis din agad. Bakit mo ba siya hinahanap? Sinabi po ba niya kung saan siya pupunta? Ano ho ang ginawa niya rito? May kasama po ba siya? May sinabi ho ba siya? Kumunot ang noon ni Aling Maming. Erica, may problema ba? Naguguluhan din ako sa pagdating dito ng daddy mo. Hindi man lang kasi siya nagpasabi na uuwi siya. Nagsinungaling siya at sinabing walang problema. Sinabi lang niya na gusto lang niyang makasama ang daddy niya habang naroon sila sa Pilipinas para makapag-bonding sila. Malungkot na napabuntong hininga si Erica habang naglalakad siya sa malawak na kaparangan. Halos walang ipinagbago ang lugar. Napakaganda pa rin. Nakita niya si Joseph na tahimik na nakasunod sa kanya. Bakit hanggang dito sinundan mo pa ako? Yun naman talaga ang dahilan ng pagsama ko sa iyo rito. Bukod sa paninigurong hindi ka makukuha ng gustong dumukot sa iyo, dapat kitang bantayan dahil baka maisipan mong magpatiwakal. Magpatiwakal? Ayun, magandang lugar para tapusin ang buhay. Eh, ikaw kaya ang tapusin ko? As if you can, kita mo to? Kahit ilang pulgada lang ang itinaas ko sa iyo, kaya kitang buhati na parang sako ng bigas. Maya-maya pa ay bigla siyang nadapa. Sinasabi ko na nga ba, kailangan lagi ako nasa tabi mo para may umalalay sa iyo. Excuse me no, hindi ako lampa. Nawalan lang ako ng balanse dahil hindi patagal lupa. Come on, Erica, mahirap ang daan kaya kung ayaw mong madapa, hahayaan mo akong alalayan ka. Umakyat ka na. Hindi, ikaw na. Ito ang ipinunta mo rito, di ba? Kahit wala ka pang pahinga sa biyahe, pinilit mong makita agad to.
ikaw na maunang umakyat. Ladies first. Kalokohan lang yan. Ay, sige na nga. At walang sabi-sabi na mabilis na inakyat nito ang makitid na hagdan na nakadikit sa malaking katawan ng puno. Ano yan? Tanong niya ng pagtuntong sa treehouse ay abutan siya nito ng bulaklak. I believe, flowers, gumamela sa Tagalog, also called 4 o'clock or hibiscus. Alam mo, ginawa ko lang naman to para kahit paano mapagaan ang loob mo. Nasorpresa siya sa sinabi nito. Ito? Gustong pagaanin ang loob niya? Really? Wow, I never thought I'd live to hear you say that. Baka naman nagtitrip ka lang ha? Gusto lang kita mapasaya. Siyempre, marunong din akong makaramdam sa sitwasyon. I know you're upset, kaya hindi naman ako halimaw para asarin ka pa sa rason ng pagsama ng loob mo. Salamat sa mga to. Lumapad ang ngiti nito. Sigurado kang hindi ka na nagbabalak magpatiwakal? Hindi ko alam kung concerned ka ba talaga o natutuwa lang mang-alas ka, kaya pati dito bumuntot ka. Whether you believe it or not, I feel for you. Alam kong disappointed ka na hindi mo nadatnan ng daddy mo. Wala naman akong magagawa eh. Of course, meron kang magagawa, lalo na kung nasa tabi mo ako. Konsumisyon ang napapala ako kung ganun. Ako yata ang dapat magsabi niyan. Anyway, ngayong nalaman na natin na nagpunta siya rito at nakalis na, what's next? Mukhang wala ring alam ang mga kamag-anak niyo kung saan pa maaaring pumunta ang daddy mo. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang hirap hagilapin ng daddy ko. Ang maganda lang at least alam kong buhay siya. Kung ganun, babalik ka na ng Maynila? By the way, hindi ka pa pwedeng lumabas ng bansa. Bakit? Kailangan mo patuloy na makipagtulungan sa amin para ma-solve ang kaso mo. Kailangan nating malaman kung sino o kung ano ang pakay sa'yo ni Manolo at ang mga kasamahan niya. Nag-init ang pisngi niya sa realisasyong yun. Itinutok niya ang tingin sa tanga ng mga bulaklak. Napakislot siya nang kalabitin siya ni Joseph. Bakit? Ano nakakumplano mo? Wala naman ako magagawa, diba? Sabi mo nga, hindi ako pwedeng umalis ng bansa. Pero total, nandito na rin lang ako. Sasamantalahin ko ng pagkakataon. Mag-stay muna ako ng ilang araw dito. Matagal na panahon ko rin hindi nakasama ang mga taong malalapit sa amin. Saka, gusto ko rin makausap si Tito Fred. Baka nagkausap sila ni Dad at nasabi sa kanya ni Dad kung saan ito pupunta. Well, kung ganon, sasamahan kita rito. Nako, wag na. Alam kong malaking kaabalahan na ang pagsama mo. Pwede ka maunang bumalik sa Maynila. Hindi naman siguro ako matutuntun dito ni Nina Manolo. Hindi tayo sure dyan. Kaya kung nasan ka, nandun ako. Trabaho ko na protektahan ka. Isa pa, hindi pa kita nasisingil. Sabi mo, hindi ka tumatanggap ng bayad, di ba? Ng pera, in kind. Kinabahan siya na kumilos ito para lapitan siya. Dali-daling naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Napatili siya kasabay ng pagkawala niya ng balanse. Mabuti na lang at maagap si Joseph, dahil kung hindi, tuluyan siyang mapapahandusay sa sahig. Pero dahil sa pagkakakulong niya sa mga bisig nito, naging eratiko ang tibok ng kanyang puso. Tila rin may nagrambulan sa loob ng kanyang katawan. I think I want to exact my payment now. Halos pabulong na sabi nito. Nahigit niya ang kanyang hininga nang hawakan nito ang baba niya, kasabay ng dahan-dahang pagbaba ng mukha nito, palapit sa kanyang mukha. Hindi man lumilingon, alam na agad ni Erica na nasa malapit si Joseph. Ramdam niya kasi ang presensya nito. Ramdam niya rin nakatitig ito sa kanya. Ay, parak ang sira, Erica. Piping sabi niya sa sarili. Gising ka na ba talaga? Parang wala ka sa sarili mo eh. Kawawang halaman, nalunod. Nag-init ang mga pisngi niya nang makitang nalulunod na sa tubig ang isang halaman. Hindi niya namalaya na doon niya ibinubuhos ang laman ng regadera. Wala sa loob niya ang pagdidilig dahil na kay Joseph ang isip niya. Halos tulala siya nang bumalik sila sa bahay ng Tito Fred niya. Wala silang kibuan ni Joseph hanggang sa maihatid siya nito sa kwarto niya. Nung simula lang siya nagulat, nang lumapat lang ang mga labi nito sa mga labi niya, pero kasunod nun namalaya na lamang niya na buong pusong tinutugunan niya ang halik nito. Nag-init ang pisngi niya. Hindi naman kasi siya nagprotesta man lang. Hindi nito nagawang itago ang epekto niya rito. Naramdaman niya ang matigas na bagay na yun sa pagitan ng mga hita nito. Erica, about what happened? Last night was an accident. It will never happen again. Accident?
Magkasalubong ang mga kilay na ulit nito. I mean, parang ganun ang nangyari sa atin dahil hindi naman dapat nangyari yun. So parang aksidente lang pala ako sa'yo? Hey, bakit parang galit ka? Hindi naman talaga dapat nangyari yun eh. Siguro nga masyado ako naging pangahas sa ginawa ko kagabi. Pero, kaklaruhin ko lang. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Natatarantang humakbang siya paatras hanggang sa maramdaman niya ang pagdikit ng kanyang likod sa balustre. Nagpatuloy naman ito sa paglapit. Habang paliit ang distansya sa pagitan nila, pabilis naman ng pabilis ang paglakas ng tibok ng puso niya. Sa wakas, ilang pulgada na lamang ang layo nito sa kanya. Akmang tatawarin nito ang natitira pang distansya sa pagitan nila, ngunit naudlot yun nang may tumawag sa pangalan niya. See you tomorrow, Erica. I promise you, you're going to enjoy your stay here. Kalimutan mo muna ang problema habang nandito ka. Matamis na ngiti ang iginanti ni Erica sa sinabing yun na kababata niyang si Vance. Thank you, Vance. Sana lang hindi maging kaabalahan sa iyong pananatili ko rito. Oh, you're most welcome to stay here. Good night. Sinundan niya ito ng tingin nang bumaba ito ng hagdan. Ito ang tumawag sa kanya kanina at pumutol sa kung anumang balak ni Joseph sa kanya. Nasorpresa talaga siya sa pagdating nito kanina. Natutuwa siyang nag-abala pa itong umuwi sa Lucena. Sa Davao ito naglalagi dahil may inaasikaso itong negosyo roon. Hindi pa rin ito nagbabago. He was still the sweet caring guy she had a crush on. Patungo na siya sa kama niya para mahiga nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwanon si Joseph na madilim ang mukha. Anong ginagawa mo rito? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Ano ba talaga pinunta mo rito? Bakasyon? Bakit mo tinatanong? Alam mong hindi yan ang ipinunta ko rito. Dumating lang kasi si Vance na yun. Mukhang nakalimutan mo ang rason ng pagpunta mo rito. Mukha rin nakalimutan mo ng sitwasyon mo. Bakit ka pumayag na sumama sa kanya na magpunta sa isang resort? Nagpapakita lang ng hospitality at courtesy yung tao. Gusto lang niya akong aliwin dahil hindi ko naabutan ng daddy ko rito. Wala akong nakikitang masama kung sumama man ako sa kanya. Wala? Wala talaga? Wala nga sabi eh. Kung meron kang nakikita, di sabihin mo. Teka nga pala, paano mo nalaman na inimbitahan niya ako na magpunta sa isang resort? You were secretly listening in our conversation? Ang buong akala pa naman niya ay binigyan nito sila ni Vance ng privacy. What did you expect me to do? Magpapetiks-petiks tulad ng ginagawa mo? Hindi ako nagpapapetiks-petiks. Gaya ng sinasabi mo. Kung ano man yun. Tama lang na pakitunguhan ko ng maayos si Vance dahil maganda rin ang pakikitungo niya sa akin. Saka, gaya ng sinabi ko, matagal na panahon na kaming hindi nagkita. We have a lot of catching up to do. Pwede kayo mag-usap. Pero hindi ka pwedeng sumama sa kanya sa isang resort. At bakit? Huwag mo sabihin pati siya pinagdududahan mo. Kababata ko yung tao. Nasa panganib ang buhay mo. Sa tingin ng NBI, isang malaking grupo ang involved sa kaso mo. Kaya hindi ka pwedeng magpunta sa kung saan-saan lugar na gustuhin mo. Hanggat hindi nalulutas yung kaso mo. Isa pa, sa tingin ko, hindi lang kababata ang turing sa'yo ng Vance na yun. Pati ba naman yun napapansin mo? Masyado ka malisyoso. Ano sa tingin mo? May gagawin kaming kababalaghan kapag napagsolo kami? At kung meron man, ano naman sa'yo? Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Walang masama. Hindi kayo pwede magsolo sa isang lugar na tulad ng gusto niyang pagdalan sa'yo. You know what? Wala namang patutunguhan ang usapang to eh. Kung sakali mang magkatotoo yung produkto ng malisyosong isip mo, wala ka na ron. Nasa tamang edad na ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. Nanggagalaiti ang bawat himaymay niya. Ano ang tingin nito sa kanya? Porke ba laking Amerika siya, ay sobrang liberated na niya? At basta na lang siya papatol kahit kanino? Porke ba hindi siya tumutol ng halikan siya nito? Iniisip na nito na isitugat siya? Ito lang ang masasabi ko. Akin ang huling salita rito, Erica. Hanggat nasa kustody ka ng NBI, ako ang magpapasya kung ano mga dapat at hindi mo dapat gawin. Magpaprotesta pa sana siya pero hindi na niya nagawa dahil sinakop na ng mga labi nito ang mga labi niya. Dagli rin siyang bumigay at nagpatangay na lamang. Matagal bago nito pinakawalan ang mga labi niya. Nanghihina siya kaya hindi kaagad niya nagawang bumitaw kay Joseph. Pero gulat na naitulak niya ito nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Ma'am Erica? Anang isang tinig babae. Bakit? Bahagya pang nautal na tanong niya.
Nagpakyat po si Senyorito Vance ng gatas para sa inyo. Salamat, sabi niya at kinuha niya ang isang baso ng gatas. Sige po. He's really the thoughtful, ha? Komento ni Joseph nang maisara uli niya ang pinto. Sana makatulong yan para makatulog ka na mahimbing. Para naman may lakas ka bukas ng umaga kapag nagpunta tayo sa resort. Tayo? Sasama ka? Mamili ka. Babaguhin mo ang plano ng Vance na yon para sa inyo o sasamahan ko kayo. Ano yan, blackmail? Hindi ito nag-abalang kontrahin ang akusasyon niya. Tahimik na tinungo nito ang pinto at lumabas ng silid. Pasimpleng inirapan ni Erica si Joseph na nakaupo sa isang mesa di kalayuan sa kinaroroonan nila ni Vance. May kausap itong babae at halatang nakikipag-flirt ito sa naturang babae dahil panay ang tawa ng babae. Ang kapal. Ako pa tong inakusahan niya. Siya nga tong lantaran kung makipaglandian. Nalipat ang tingin niya sa maharot na babaeng, hindi niya alam kung saang parte ng resort na pulot ni Joseph. Nakasisiguro siyang doon lang nagkakilala mga ito. Nakasisiguro rin siyang enjoy na enjoy si Joseph sa company ng babae, dahil panay rin ang tawa nito. Nagbubusa ang kaloobang tinusok-tusok niya ang manok na nasa plato niya. To think na hindi siya pinatulog ng mga sinabi nito at mga namagitan sa kanila. Muntik na nga siyang hindi makapagpigil na linawin dito ang lahat ng nagpapabalisa sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng mga kilos nito? Did he really like her? Or did he just want her? At siya naman, ano ba talaga nararamdaman niya para kay Joseph? May gusto ba talaga siya rito? Kung wala, bakit hindi siya nagpupumiglas tuwing hinahalikan siya nito? Erica, are you okay? Ang tanong na yun ni Vance ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. I'm okay. Really? Parang hindi ka mapakali kapag nasa malapit siya. Ang kulit kasi niya eh. Sinabi ko lang pwede na siyang umuwi pero ayaw niya. Nagpumilit pang sumama rito sa resort. Pasensya ka na ha. Ayos lang sa akin kung sumama man siya. Pero hindi naman ata yun ang dahilan ng tila pagkawala mo sa mood. Anong ibig mong sabihin? Hindi okay sa'yo na may kasama siyang ibang babae. Hindi totoo yan. Alam mo, pareho kayo ng reaksyon. Sa kanya ko unang napansin na possessive kayo sa isa't isa. Pumapangit din ang mood niya kapag may kasama kang ibang lalaki. Ikaw naman, ganun din kapag may kasama siyang ibang babae. Kayo na ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka papasang komedyante. Nakakatawa na ba ang pagsiselos ngayon? Siguro nga dahil nakaka-enjoy kayong panoorin. Nagsiselos? Tudyo na isang bahagi ng isip niya. Umamin ka na kasi. Erica, look at me. Mabilis naman siyang tumalima sa sinabi ni Vance. Nainis siya sa kanyang sarili nang gumuhit ang isang maluwang na ngiti sa mga labi nito. Now, you really look okay to me. Lipat tayo ng lugar. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-unwind. Mag-bar naman tayo. Gusto mong uminom? Basta ba, libre mo eh. Walang problema. Then, let's go. Tumayo na siya mula sa kinauupuan. Lumapit siya kay Vance at umabrisyete rito. Napamura si Erica nang muntik na siyang madapa nang matalapid ang paa niya dahil sa hindi tuwid na paglakad niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo para palisin ang antok na umaalipin sa kanya. Dulot ng alak na nainom niya kanina sa bar kasama si Vance. Sumunod doon si Joseph at kare-kare pa nito ang babaeng kasama nito sa resort. Ipinakilala pa nito sa kanila ni Vance ang babae. Amanda ang pangalan ng linta. Magkatabi ang mga cottage nila, ngunit tila napakalayo ng nilakad niya bago niya narating ang pinto ng cottage nito. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit ang ma-pride na parte ng pagkatao niya ay inuutusan siyang bumalik sa cottage niya. Tumalikod siya, ngunit agad ding pumihit paharap ng pinto. Natigil sa ere ang kamay niyang akmang kakatok nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi lang yata mga balahibo sa kanyang katawan ang nagsitayuan nang mapagtanto ang ingay na umagaw sa pansin niya. Ay ungol na hindi niya nagustuhan ang ibig ipakahulugan. Mula yun sa isang babae at tila nagmumula yun sa loob ng cottage ni Joseph. Umakyat yata lahat ng dugo niya sa kanyang ulo dahil sa natuklasan. Kasama pa rin kaya ni Joseph ang chipuman na yun? At dinala pa talaga nito ang babae sa cottage nito para gumawa ang mga ito ng milagro. Anong ginagawa mo dyan?
Tanong nito. Ikaw ang anong ginagawa? You! Me? Anong problema mo sa akin? Hindi na ako magtataka kung makakuha ka ng sakit sa kalikutan mo. Ha? Lasing ka ba? How dare you do this? Ako pang pinagbintangan mo. Ikaw tong gumagawa ng milagro. Nasa na babae mo nang malaman niyang walang silbing tagabantay ang kinakalantari niya. Ako yata malalasing sa pinagsasabi mo. Bakit ka ba nandito? Hindi ba dapat magkasama kayo ni Vance? Yeah, dapat kami lang ni Vance na magkasama rito. But you insisted on coming along with us. Ang kulit-kulit mo. Pero pagdating dito, hindi mo naman pala ako babantayan. Hayon, nakikipaglagdian ka sa malanding babae yon. And now, you're screwing her. Wow, mabigat na paratang yan ah. Ano yun? Paratang? Nagmamaang-maanga ka pang... Hayan, naririnig ko umuungol ng... Yung babae mo. Ano yun? Mag-isa? Nang makita niya ang babae, ay may kasama pala itong ibang lalaking kaharutan. Bigla na lamang siyang hinila ni Joseph paloob sa cottage. Tama ba ang hinala ko? Na iniisip mong akong gumagawa ng milagro base sa narinig mo? Aha? Oo. Hindi mo ako masisisi kung naghinala man ako na may ginagawa kang milagro. Nakita mismo ng dalawang mata ko kung paano lumingkis sa iyo ang Amanda na yun. Nagawa pa rin niyang pasaringan ito sa kabila ng matinding pagkapahiya. Kung meron man, ano naman sa'yo? Ano ka mo? Hindi ba't ang pagbabantay sa akin ang dahilan ng pagpupumilit mong sumama rito? Sinabi mo pang sumama ako rito kay Vance dahil gusto kong mapagsulo kami. Hinalikan mo pa ako at kulang na lang sabihin mong may gusto ko sa akin. Tapos, makikipagharutan ka lang sa ibang babae. Mukhang sobra kang apektado. Good. Kapag kasi pinagseselos kita, gusto ko magselos ka talaga. Ha? Tama ang lahat ng sinabi mo, pero may kailangan pa akong idagdag. Aminado ako nagpumilit akong sumama para mabantayan ka. Pero hindi lang dahil sa trabaho ko yun, kundi dahil ayoko mapagsulo kayo ni Vance. And yes, I kiss you. And that's not the only thing I want to do to you. At hindi rin lang basta pagkagusto ang gusto kong aminin sa'yo. Erica, I think I'm falling for you. Hindi totoo yan. Totoo. At totoo rin nakipag-flirt ako kay Amanda. Pero hindi dahil sa may gusto ako sa kanya. Ginamit ko lang siya para malaman ko kung magseselos ka. Pero ilang araw pa lang kayo nagkakakilala. Wala naman yung sa haba ng panahon. At total, alam mo lang gusto kita. Gusto kong sabihin na gusto ko nang i-claim ang kapalit na gusto ko sa pagtulong ko sa'yo. Joseph, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na nito ang mga labi niya. Malalim at mapusok ang halik na yon. Hindi to kasama sa trabaho mo. At hindi rin kasama sa usapan na pupuntahan mo ako sa cottage ko. Kasabay na muling pagsakop nito sa mga labi niya, ay nagsimula rin maglakbay ang kamay nito. Joseph, what do you think we're doing? Ipinapakita ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba ng iniisip mo sa nararamdaman ko. Joseph, tumigil ito sa ginagawa at nagmura ng mahina. Nasa labas si Vance. Ha? Nasa labas ka ako si Vance. Joseph, nakita mo ba si Erica? Wala siya sa cottage niya. Nagpaalam ba siya sa'yo kung saan siya pupunta? Malakas na tanong ni Vance. Noon lang niya nakilala ang tinig nito. Gusto mo bang malaman niya na nandito ka sa cottage ko? Tanong ni Joseph. Mabilis na umiling siya. Anong gagawin natin? Mamili ka. I'm not joking. I'm not either. What? Paalisin mo siya. Helpless na wika niya. Sure? Oo nga. Hindi ko siya kasama. Huli ko siyang nakita nung nasa bar kayo. Hindi ba kayo magkasama? Iniwan ko na kayo kasi alam kong hindi mo siya pababayaan. Ganun ba? Okay. I'll just look for her. Baka namamasyal lang sa tabi-tabi. Okay. Kapag nakita mo siya, sabihin mo na hinahanap ko siya. Oo. Parang sa sinabi mo, wala kang pakialam sa akin. Ganun na nga, kasama kita kaya wala akong pakialam kung nawawala ka. Ituloy na natin ang ginagawa natin bago dumating ang asungot na Vance na yun. We really shouldn't be doing this.
All I need now is this moment. At lumipad ang lahat ng pagpaprotesta niya nang simulan siya nitong halikan. Disoriented si Erica nang magising siya. Hindi siya tuminag at dinama ang epekto ng mga ginawa nila sa kanyang katawan. Napadilat siya nang maramdaman niyang may maiinit na mga matang nakatitig sa kanya. Natagpuan niya si Joseph na nakadukwang sa kanya at pinagmamasdan ang kabuuan niya. Napabalikwas siya. What? Anong what? Nagtataka ka ba kung bakit nandito ka? Kahit para siyang mapapaso sa titig nito, bumangon siya at pilit na sinalubong ang mga mata nito. Napakunot noo siya nang yukoy ng sarili. Binihisan mo ko? Binihisan? Sumusobra ka na ha. Pinasok mo na nga ako rito, gusto mo pang bihisan kita. Pero bago yon, hindi ba dapat hubaran mo na kita? Hindi tayo, hindi niya magawang tapusin ang mga tanong niya dahil nahihiya siya. Walang nangyari pero muntik na. Tinulugan mo ako eh. Nakatulog ako? Oo, at hindi ako pumapatol sa babaeng tulog. Walang thrill. Ang lupit mo. Tinulugan mo ako at wala akong magawa. Dahil para kang tinibag na puno ng saging. Ang lakas pa nga ng hilik mo eh. Nakatulog talaga ako? Huwag mo sabihin nagsisisi ka na walang nangyari sa atin. Panunod yun ni Joseph. Hindi no. Pero thank you. At hindi mo sinamantala ang pagkawala ko sa wisyo kagabi. Epekto lang siguro yun ang alak na nainom ko. How that it's settled. Let's eat breakfast. Kausapin mo na ang ninong friend mo. At nang makabalik na tayo sa Maynila, kailan nga palang balak mong pagbalik sa Amerika? Babalik lang ako kapag nakita ko na si Dad. Gusto kong ayusin ang relasyon namin. Bago kasi siya umalis, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo dahil sa madrasta ko. Kapag nakabalik ka na sa Amerika, kalilimutan mo ba ang mga nangyari dito? Kasama ako? Actually, pinag-iisipan ko pa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Para kasing nagsawa na rin ako sa trabaho ko ron. Parang gusto ko nang magnegosyo pero hindi ko pa alam kung ano. Saan ka naman magnenegosyo? Baka dito. Are you saying you're thinking of staying here for good? Yes, I'm considering it. Pero bago ka makabalik sa Amerika, kailangan mo munang ayusin ang gusot na kinasasangkutan mo rito. And speaking of gusot, nakuha na nga pala namin ang maleta mo. Baka nandiyan sa maletang yan ang rason kung bakit may humahabol sa'yo. Oo nga no. Yumuko siya at akmang dadamputin ang maleta, pero inunahan siya nito. Inilipag nito yon sa ibabaw ng kama. Inunlock niya yon at sinimulan nilang halughugin yon para malaman kung naroon ang sagot sa mga katanungan nila. Bumuntong hininga si Erica bago niya pinindot ang call button. Hindi pa man nagtatagal ay bumuglaw na ang mukha ni Simon sa monitor ng kanyang laptop. My God, Erica! Mabuti naman naisipan mong sumagot. Tili nito habang nandidilat. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng Skype. I'm sorry, nagka-problema kasi sa airport. Nawala ang mga gamit ko pero nabawi ko na rin. Kaya lang, ngayon ko lang din nabasa ang mga email mo. Pasensya na. Nahihiyang sabi niya. Eto, may magandang balita ako sa'yo. Malapit na malinis ang pangalan mo. Paano? Hay nako, si Menchio pala naglagay ng bawal na gamot dyan sa inumin mo. What? Si Menchio ang sumabotahe sa akin? Kapuan niya modelo ang babae. Aminado siyang hindi niya ito kasundo pero hindi niya naisip na masyadong malalim ang galit nito sa kanya para magawa nito ang ginawa nito. Yeah, I was surprised myself. Pero di ko mabibig ng bruha kahit na nahuli siya na ipinagmamayabang niya sa mga kaibigan niya. Good thing na narinig siya ng isa nating kasamahan. Kung ganon, wala pala talaga kasalanan si Matthew. Ako may kasalanan sa kanya dahil napagbintangan ko siya. Oo, mag-sorry ka na lang sa kanya. Nag-sorry na rin ako sa kanya dahil napagbintangan natin siya. Paano si Menchio? Kakasuhan natin siya. Bagay sa kanyang makulong dahil masama ang ugali niya. Sinira niya ang sarili niya dahil sa mga pinagagawa niya. Thank you, Simon ha. Kahit hindi ako nakikibalita, alam kong ginagawa mong lahat para sa akin dyan. Oh, come on. Huwag ka na magdrama. Ang gusto ko, bumalik ka na agad dito. Ang dami mo ng pending projects. Itatry ko makabalik as soon as possible. Tinapos na ni Erica ang pakikipag-usap kay Simon. Natutuwa siya sa naging takbo ng pag-uusap nila. Binalikan niya ang nakabukas na maleta.
Basta lang kasi niya inilabas doon ang mga gamit niya. Na-excite kasi siyang i-check ang email niya, kaya inilabas niya ang kanyang cellphone at hinayaang nakabuyangyang ang maleta niya. Isinasara niya ang zipper nun nang bigla ay maipit yon sa laman ng bag niya. Ano ba to? Naiinis na pilit na hinila niya ang bagay na yon. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang isang strap na napapalamutian ng maliliit na batong nagkikislapan sa liwanag ng araw na tumatama roon. Ano to? Naitanong niya sa sarili pagkatapos mahila ang isang di pamilyar na purse. Hindi niya lubos maisip kung paano yun nasama sa mga gamit niya. Lalong hindi niya alam kung sino nagmamay-ari ng naturang purse. Nang matapos ang ginagawa ay nagpasya siyang lumabas ng silid. Gusto niyang nasa sala siya kapag dumating si Joseph. Nagpaalam ito sa kanya na alis saglit. Napangiti siya nang matanaw ito. Nagpasya siyang hintayin na lamang ito sa balkonahe ng cottage nito. May kasama itong lalaki. Nalusaw ang ngiti niya at napamulagat siya nang makilala ang kasama nito. Tila hindi naman nakatisang lalaki at tinawid na nito ang distansya sa pagitan nila. Dagling niyakap siya nito nang makalapit ito sa kanya. "I miss you," sabi ni Matthew. Hindi naman niya alam ang isasagot. "What a very nice scene. Gusto kong kiligin sa napakagandang reunion niyo," sarkastikong sabi ni Joseph. Nilingon nito ni Matthew. "Do I hear sarcasm in your voice? Is there any problem, dude?" "Wala, pero itong kama ko meron." "Erica, who's this man? For some reason, he seems to be angry with me. It's been that way ever since I talked to him at the reception area. He refuses to believe that I'm your boyfriend. Is there something going on?" Marahas na nagpakawala ng hininga si Joseph. Nakita rin niya ang pagtagis sa mga bagang nito. Sa halip tahimik na tumalikod dito at naglakad palayo. "Joseph, sandali!" "Ano? Sasabihin mo bang nagkamali ako ng dinig sa sinabi ng boyfriend mo?" Hindi naman ganun yun eh." "At ano pala?" Naisip mo sigurong hindi na mahalaga malaman ko pa. Malayo nga naman siya. Kaya bakit kailangan mo pang ipaalam sa akin? Ganun ba? Wala akong kamalay-malay na ang taong tinutulungan ko. Isa palang kilalang modelo. Ang akala ko ordinaryong modelo ka lang. Napakahangal ko. Dahil tinulungan kita nang hindi inalam kung sino ka talaga. Ang buong akala ko, ordinaryong kababayan lang kita na nangangailangan ng tulong ko. Kung tutusin, madali ko namang malalaman kung sino ka. Dahil may access kaming mga alagad ng batas sa impormasyon na hindi nalalaman ng mga ordinaryong tao. Siguro nag-enjoy ka sa kakauto sa akin, no? Nakahanap ka ng mapapaglaruan sa katauhan ko. Hindi kita pinaglaruan. Paano mo naisip yan? You're asking me? Mas tamang itanong kung bakit ako nagpakaloko sa paghangad sa'yo. Muntik pa siyang mawala ng balanse dahil ayaw niyang pakawalan ito. "Erica, we need to talk." Binalingan niya si Matthew. "What are you doing here, Matthew? You know we were true even before I came here." Dahil sa pagsulpot ito kaya nagalit si Joseph. "I don't accept it. It has been proven that I'm not guilty. So, there's no reason for you to dump me just like that. You shouldn't have come here. On the contrary, I'm here to help you with the mess you've gotten yourself into." "What do you mean?" "Show me your cottage, and I'll tell you what I know. Then, I'll explain everything." Bumuntong hininga siya pagkatapos ay isinama niya ito sa cottage niya. Pagdating nila ron, tinanong siya nito kung may nakita siyang purse na tadtad ng crystals ang strap. Saglit siyang nalito bago niya naalalang tumutugma yun sa purse na nakita niya sa maleta niya. Hinanap niya yon at nang makita niya, dinampot niya yon at ibinigay kay Matthew. Pagkatapos ay nakausap siya dito, nasundan nila si Joseph. Pumayag naman ito. Mabilis na mabilis ang pagmamaneho ni Joseph. Galit na galit kasi siya. Ngali-ngaling ibangga niya ang minamanehong kotse. Pero kapag ginawa niya yun, baka lalo lang matuwa si Erica. Baka isipin nito na sinira niya ang kanyang buhay dahil lang dito. Hinding-hindi niya mapapayagang mangyari yon. Tinapakan niya ng mariin ang preno at nang huminto ang kotse, nanggigigil na sinuntok niya ang manibela. Kung hindi siya nakapagpigil, nasuntok at nalamog na niya ang mukha ng lalaking yun, na nagpakilalang nobyo ni Erica. Kahit pa hindi naman ito kasalanan na naging boyfriend nito ni Erica. Si Erica ang dapat asisihin niya dahil ito ang naglihim sa kanya.
Hindi nito sinabi sa kanya na may nobyo na ito. Maya-maya pa ay may tumawag sa cellphone niya. Hello? Oh, ang init yata ng ulo mo, bro. Bakit ka tumawag? Sa halip ay tanong niya. Gusto niyang suntokin ang sarili. Siya itong pakol pagdating sa babae. Yun pala ay magogoyo rin siya ng unang babaeng sineryoso niya. Kahapon pa kita kino-contact, pero hindi kita ma-reach. May bago akong nalaman tungkol sa mga taong humahabol kay Erica. Ano? Sikat na modelo pala si Erica sa Amerika. Hindi niya yung sinabi sa atin. At nung isang araw lang, dumating sa bansaan madrasta niya. Si Arya. Kasama nito si Matthew, na boyfriend ni Erica. Anong paki ko? Asik niya, lalong sumulak ang galit niya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Tingnan mo to. Ikaw to nagpumilit sa akin na hawakan ang kaso ni Erica. Mukhang hindi ko na dapat pang sabihin ang ibang natuklasan ko. Total mukhang personal na yung iba at labas ka na. Inangilan niya ito. May naiwang eskandalo si Erica sa Amerika, kung saan sangkot ang boyfriend niya, making out in a public place. May condolences pinsan. May boyfriend na pala si Erica. Paano ka na? Pero di bale, boyfriend pa lang naman niya yung Matthew at hindi pa asawa. Madali lang namang madispatch siya ng boyfriend. Basta galingan mo ang pagbabantay kay Erica. Shut up! Nagtatagis ang mga bagang nasabi niya. Hindi mo ba naisip? Kahina-hinala na magkasamang dumating sa Pilipinas ang madrasta at boyfriend ni Erica? Komento ni Aidan. Ano naman ang kahina-hinala ron? Simple lang. Hindi kasundo ni Erica madrasta niya. Oo nga naman, kahina-hinala nga naman yun. May iba pa ako nalaman. Ano yun? Si Manolo ang sumundo kina Arya sa Neiya. Ano? Hindi na niya tinapos ang pakikipag-usap dito. Kinabig niya ang kotse niya pabalik sa cottage ni Erica. Nanganganib ang buhay nito. At posibleng kasabuat si Matthew sa mga malalaking grupong nais lumukot dito. Where are we going exactly? Tanong uli ni Erica kay Matthew. Parang wala naman kasi itong balak na sundan si Joseph. Follow me. What are we doing here? Hindi maganda ang pakiramdam niya sa gusaling yun. Parang abandonado na yun dahil tila magkakolaps na yun. Hindi to sumagot. If you value your life, please don't do anything drastic. What? Dinala siya nito sa loob ng lumang gusali. Doon ay nakita niya si Manolo at Arya. Ano ang ginagawa ng madrasta niya sa Pilipinas? Tumingin siya kay Matthew. What's the meaning of this? Hi, Erica. Masyado mo naman ako pinapahirapan. You don't know how much trouble you've caused me. Here is what you've been looking for. Ani Matthew. Inabot nito kay Arya ang purse na tadtad ng Swarovski crystals. I've already done my job. Here's your share of the deal. Muli ay napabaling siya kay Matthew. Don't tell me. How dare you, Matthew? You're with these people? Erica, I'm just trying to save you. Liar! You're with that woman! Alright, I'm not going to deny it anymore. And to answer your question, Matthew really had nothing to do with this, Erica. I just used him. Anyway, Matthew may not be part of this thing, but he's not as innocent as you think he is. I pity you. You're always telling me that I'm dirty. But you didn't know that your boyfriend is as dirty as I am. Oh yes, same business like me. Kaya lang sinabi niya nagbago na siya. At para hindi ko sabihin ang little secret niya sa'yo, may isa akong kondisyon sa kanya. Nagagawin niya ang lahat ng sasabihin ko. Nagtagis ang mga bagang niya sa sinabi nito. Binlockmail nito si Matthew para dalhin siya sa gusaling yun. Pero kailangan niyang magpakahinahon. Wala siyang armas kundi ang katatagan ng loob at kahinahunan. Erica, I'm sorry. I had no choice. Wika ni Matthew. No, Matthew. You didn't listen. When I told you to drag her, I had to ask somebody else to do it. You see, Erica, I wanted your father to get so angry with you. He'd put you out of the house and of our lives. Umakma siyang susugurin ito pero natigilan siya nang maglabas ito ng armas. Stay right there!
utos nito. You put my life in danger because they thought I was going to run away with the diamonds? Diamonds? So, it was you who put that purse inside my suitcase? You guessed correctly. I was happy to have a use for you by bringing the diamonds here. I was right that nobody would suspect you. Everything was going according to my plan, which, by the way, began with a huge fight you had with your father. And to make you feel guilty, I asked him to take a vacation. Ibig sabihin, alam mo kung nasan ang dad ko? Aha. It's a good thing you were dumb. But your father also gave me a hard time. At ikinuwento pa nito na naplano na nito ang lahat. Magbabakasyon ang daddy niya hanggang sa mawala ang galit nito sa kanya. Pero ayon mismo rito, hindi pa pala sapat ang ginawa nito para magalit ng lubos sa kanyang daddy niya. Nang humupa raw ang galit ng dad niya, ay ipinasya nito na kausapin siya. Kaya kinausap nito ang daddy niya at sinabing hindi pa yun ang tamang panahon para magkausap sila. Inudyokan nito ang daddy niya na ituloy ang pagbabakasyon na siya namang ginawa ng daddy niya. How could you do that to dad? Nahigit niyang hininga nang makita niya ang kanyang ama na ibinigay kay Matthew ng isa sa mga tauhan ni Manolo. Pakiramdam niya sinaksak ang puso niya nang makita niya ang kaawa-awang itsura nito. Dad! What did you do to him? Sobra kasing tigas ng ulo niya. Lagi niya tinatanggihan ang mga pagkain. Pareho lang kayo ng ama mong matigas ang ulo. Please, Arya. I'm sorry, anak. Dahil sa akin napahamak ka. Ang hangal ko para hindi man lang maghinala sa kanya. I'm sorry if I made you feel that she's more important to me than you. Ang lahat ng hinanakit niya sa kanyang ama ay tila inilipad ng hangin dahil sa nakikita niyang paghihirap nito. Don't say that, Dad. Nagmahal lang kayo. Hindi yung kasalanan. Ang kasalanan, ang panluloko ng babaeng yun sa inyo sa kabila ng mga ginawa niyo para sa kanya. Nangatwira naman si Arya. Sinabi nito na ginawa nito yon dahil hindi na sumasapat ang perang nakukuha nito mula sa kanyang ama. Isa palang malaking grupo ang nautangan nito at naniningil na yun. Dahil walang maibayad si Arya, napilitan nito na gawin ang inuutos ng isang grupong yun. Siya naman itong hangal na walang kamalay-malay na naging courier. Para magawa yun ay kailangang palabasin ni Arya na pumunta ang daddy niya sa Pilipinas. Siyempre pa, guilty siya, kaya sinundan niya ang kanyang ama. Bagay na siyang inaasahan nito na gagawin niya. Pero dahil hindi siya malapitan ng mga ito, kailangang hulihin ng mga ito ang daddy niya. Alam di umano ni Arya na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang ama. Hindi makalapit si Manolo sa kanya dahil laging nakabantay sa kanya si Joseph. Kaya napilitan si Arya na pumunta sa Pilipinas. Isinama nito si Matthew na binlockmail nito para makalapit ang mga ito sa kanya. Nakipag-bargain siya kay Arya. Sinabi niya na, total, napasa kamay na nga ng mga ito ang hinahanap, baka pwedeng pakawalan na siya at ang kanyang ama ng mga ito. Subalit bago pa man ito makasagot, umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok. Kasunod nun, narinig niyang sunod-sunod na palitan ng putok. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata nang tutukan siya ni Arya ng isang armas at iputok yun. Nagulat si Erica nang may marahas na kamay na humila sa kanya. Sasama ka na rin lang, doon pa sa lokong yun. Bakit hindi ka man lang nag-isip bago ka nagpatangi sa boyfriend mo? Pero hindi naman siya nito hinintay na makapagsalita. Sinenyasan nito ang mga kasama nito na buhatin ang nakahandusay na si Matthew. Ang huli ang sumalo sa bala nang paputokan siya ni Arya. Nauna nang nadala ang daddy niya sa ambulansya. Hinimatay ito nang magkaroon ng palitan ng mga putok. Nang makita niya si Arya na pilit na nagpupumiglas sa pagkakaposas, mabilis na sinugod niya ito at sinampal. Subalit nakakaisang sampal pa lang siya ay pinigilan na siya ni Joseph. Ayaw niyang magpaawat kaya binuhat siya nito. Napaawang ang bibig niya nang pagkatapos siyang maideposito sa van, ay basta na lang siyang iniwan ni Joseph. Sandali. Joseph, ano ba? Pasalamat ka. Natiktikan ni Aidan ang kilos sa mga lokong yun at nalaman niya ang koneksyon ng madrasta at nobyo mo sa kanila. Salamat. Tumabi ka nga. Kung gusto mo makatulong, huwag kang haharang-harang habang sinasagawa namin ang mga kasamahan ko ang trabaho namin. Hindi siya tuminag sa kinatatayuan niya. Madilim ang mukha nito
Bumuntong hininga ito at lumihis ng landas para iwan siya. Sinundan niya ito at humarang uli siya sa daraanan nito. Ano ba? Sa kabila ng pagpapakita nito ng galit ay natawa siya. I'm sorry, sabi niya. Hindi ito kumibo. Kasalanan mo naman kung bakit hindi ako nag-isip eh. Nagalit ka sa akin. Okay, given na yun. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag kaya sinundan kita. Huminto ito sa paglalakad pero nanatiling nakatalikod. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyo tungkol kay Matthew. Bago kasi ako nagpunta rito, nakipag-break na ako sa kanya. Ang buong akala ko kasi na siya yung may kasalanan sa akin. Pero nang malinis niya ang pangalan niya, naisip niyang babawin ko mga sinabi ko at makikipagbalikan ako sa kanya. Isa pa, hindi naman pala talaga kasi niya tinanggap ang sinabi ko na maghiwalay na kami. Baka nakakalimutan mo, may kasalanan siya sa'yo. Tinulungan niya si Arya na makuha ka. Pero heto ka, nakahandang patawarin siya. He saved my life. Saka bago yun, nagsorry na siya sa akin. Inamin niya na nagawa lang niya yun dahil naipit siya. Binlockmail siya ni Arya. Bakit ba natin siya pinag-uusapan ha? Tapos na ang problema mo. Pwede ka nang bumalik sa normal life mo. Or better yet, bumalik ka na sa Amerika. Yun naman talagang plano ko eh. Pero nagbago na yun. Gusto ko nang manatili rito sa Pilipinas. At ikaw ang pangunahing rason kung bakit gusto kong gawin yun. Huminto ito sa paglalakad. I love you! Natarantang sigaw niya. Pigil hiningang hinintay niya ang magiging reaksyon nito. Nang hindi ito lumingon, dinakbo na niya ang distansya nila. What do you think you're doing? Ha? Magtatapat ka na lang dun pa sa labas kung saan maraming pwedeng makarinig. Ano naman? Nagtapat na nga sa'yo tapos ganyan pa reaksyon mo. Nagtapat ka na rin lang. Hindi pa doon sa lugar na solo natin. Para nalamnam ko naman. So, anong gusto mong gawin ko? Bawin ko sinabi ko? Bawiin mo at hahalikan kita. Okay, babawiin. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na nito ang mga labi niya. Totoo bang sinabi mo? Mahal mo talaga ako? Nangingiting tumango siya. Wala nang bawian ha. Umiling siya. Wala na talaga kayo ni Matthew? Umiling uli siya. Buti naman. Pero hindi ka na niya pwedeng lapitan, kausapin at yakapin uli. Babalian ko siya ng tadyang kapag ginawa niya yun. Tumango siya. Kailangan mong sumama sa bahay namin. Bakit? Kailangan mong humingi ng basbas mula sa parents ko. Kailangan mo rin ako ipagpaalam para masamahan kita sa Amerika. Namilog ang mga mata niya. Sasamahan mo ako? Babe, hindi ko hahayaan na malayo ka pa. At makatagpo ka ng mga Amerikano. Mamaya niyan, masalisahan pa ako. As if naman, magpapasalisi ka. Well, buti alam mo. Sa tuwa ay hindi niya napigilan ang sariling halikan nito sa mga labi, na buong puso namang tinugon nito. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Joseph at Erica. Maraming salamat po sa mga likes, comments at new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.